Bugtong-bugtong, bahay ni Ligaya na babalot ng mata. Shit! Pinya! Ang prutas na ito ang siyang nagdala raw ng ligaya sa bahay ni Pamya nung siya'y nagbubuntis. Ang kanya raw kasing pinaglihian, pinya. Pero laking gulat niya at ng kanyang mister na si Omran nung iluwal ang kanilang sanggol. Iisa lang ang mata nito. Isang malakas na iniiha! Nasa ika-7 buwan pa lang ng pagdadalang tao si Pamya. Nung nito lang nakaraang buwan, bigla siyang napaanak sa loob ng kanilang barong-barong sa Udtong Lambayong sa Sultan Kudarat. Narinig pa nga raw niyang umuha ang bata bago siya tinakasan ng ulirat dahil sa pagod sa panganganak. Nagulat sila. Tapos maraming taong pumunta doon sa amin. Lahat ng mga kapitbahay namin pumunta doon sa bahay namin. Nung nagkamalay, makalipas ang 3 oras, agad niyang hinanap ang kanyang sanggol. Pero sa litrato na lamang sa cellphone niya ito nakita. Dahil ilang minuto lang daw matapos itong iluwal, binawian ito agad ng buhay. At agad ding inilibing. Sana yung bata, sabi niya, wala na, patay na yung bata. Hindi rin umabot ng 1 oras na matay na siya, kaya linibing na namin. Tapos pinakita nila sa akin yung picture ng bata. Nalungkot. Tapos umiyak nga ako doon eh. Pati yung asawa ko umiyak din. Sabi niya, first time pa daw na bata na anak namin, nawala na agad. Ang mas ikinagulat ni Pamya nung kanyang titigan ang litrato ng kanyang anak. Wala rin itong ilong, bukod sa iisa nga lang ang mata. Umiyak ako, nalungkot, tapos minsan natatakot. Kasi nagulat ako sa itsura ng bata. Ayon sa kanyang kwento, 2 buwan pa lang siya noong buntis, nung biglang dinugo. Nung nagpatingin sa doktor, normal naman daw ito. Pero muli siyang nagpa-check up nung dinugo muli nung ika-6 na buwan ng kanyang pagbubuntis. 8 araw siguro bago nawala yung paglabas ng dugo. Hindi ko kasi sinabi sa asawa ko kasi natakot ako. Nung i-ultrasound, hindi raw klaro ang nakitang itsura ng kanyang baby. Pero ayon sa sumuring doktor, hindi talaga normal ang itsura noon pa lang ng sanggol. Okay, relax lang, iha ha. Maari daw itong mamatay sa loob ng kanyang tiyan. At ang malala pa, baka pati si Pamya malason. Hindi pa daw sila sigurado kung mabubuhay yung bata. Kasi abnormal daw yung bata. Pero hindi ako naniwala sa doktor. Sabi ko, basta gawin yung lahat para mabuhay lang yung baby ko, sabi ko. Kasi hindi ko alam na ganun yung itsura ng baby ko. Kasi hindi maklaro yung mukha niya sa ultrasound. Nung iniluwal na nga ang bata at nakita nila agad na iisa lang ang mata nito, ang agad daw nilang naisip na salarin ang pinaglihian ni Pamya, ang pinya. Sa tingin ko yung pinya, yun naging kabaliktaran ng anak ko. Kasi kapag hindi ako nakakain ng pinya, nag-aaway kami ng asawa ko. Pero hindi naman daw talaga mahilig si Pamya sa pinya. Yun nga lang, nung siya'y nagbubuntis, naghahanap siya ng maasim at matamis. Wala, masarap. Tapos gusto ko yung lasa. Pero ayon sa doktor na nakausap ng mister ni Pamya na si Omran, wala raw kinalaman ng pinya sa mga pangyayaring ito. Paano po kayo nagkakilala? Dahil ang kanila raw anak, merong kondisyon na kung tawagin cyclopia o cyclocephaly o yung mga ipinapanganak na iisa lang ang mata. Isa lang daw sa 100,000 isinisilang na mga sanggol ang may ganitong kondisyon at karaniwan din daw walang ilong ang mga ito o hindi kaya walang bibig at agad ding namamatay. Hindi po kasi siya talaga compatible with life. Most of them actually na-abort. Kaya dun sa statistics, sa 200 babies na na-abort, isa doon may cyclopia. Kaya tantanan na raw ang pagbubunto ng sisi sa pinya. Batay naman sa aming pananaliksik, may malalim na posibilidad kung bakit ganito ang naging itsura ng sanggol ni Pamya. Maaari raw nagkaroon ng problema sa kombinasyon ng genes ng mag-asawa. Lalo't ang mag-asawang Omran at Pamya mag-second cousin pala. Kahit na magpinsan kami, nagustuhan din namin yung isa't isa kasi mahal namin ang isa't isa. Nagustuhan ko siya
Kasi Bait. mabait siya. Paglabas niya, hindi siya compatible sa paghinga ng normal. So, namamatay sila. Yung genes ng tatay, tsaka genes ng nanay, yung mga chromosomes nila, relatively the same. So, pag yun magkadugtong-dugtong, may mga hindi compatible sa may mga mutations siguro naman nangyayari. Kung nabuhay lang daw sana ang kanilang anak, Patricia ang ipapangalan nila. At kahit ano pa man daw ang naging itsura nito sa mata ng kanyang mga magulang, ito pa rin ang pinakamaganda. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.